Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking tanong sa crypto community. Totoo ba na sa XRP ay maaring umabot sa presyo na $9,438? Isa po kasing analyst na kilala bilang XRP Phantom X ang nagbigay ng simpleng paliwanag gamit po ang basic math at saka global financial volumes. Maraming holders ang napaisip dahil kung magiging totoo ito, magiging isa itong napakalaking pagbabago dito sa mundo ng crypto at saka global finance. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano po ba ang sinasabi ng analyst tungkol kay XRP? Ayon po kay XRP Phantom X, dapat daw pag-isipang mabuti ng mga holders ang posibleng laki ng role ng XRP sa hinaharap. Sa kanyang video presentation ay pinakita po niya kung paano magagamit ang projected volumes mula sa iba't ibang global institutions at industries para makita kung gaano po kalaki ang market cap na maaaring hawakan ni XRP. Yan, sa market impact, ang ganito pong uri ng kalkulasyon ay hindi direktang prediction, pero nagbibigay po ito ng ideya kung gaano po kalaki ang potensyal ng XRP kung makakakuha siya ng kahit maliit na porsyento ng global finance market. Ngayon ay ano po ang mga financial institutions at markets na ang binanggit dito? Ayan, sa video po ay binahagi ng analyst ang listahan ng mga malalaking institution at ang kanilang estimated transaction at saka settlement volumes. Ang Japanese banks ay tinatayang mayroong $25 trillion. Ang Depository Trust and Clearing Corporation naman ay binanggit na mayroong $3 quadrillion. Si SWIFT ay may $1.5 quadrillion, samantalang ang top 10 US banks ay may $12.5 trillion. Dagdag pa rito, binanggit din ang tokenization market na may $2 trillion, Mastercard na may $9 trillion, Visa na may $16 trillion, at ang American Express na may $1 trillion. Ang global derivatives market ay estimated po sa $1 quadrillion at ang bagong partnership sa Hidden Road ay nasa $3 trillion. Kaya sa market impact, ang pagsasama-sama ng lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pwedeng hawakan ng isang global settlement network. Kung kahit maliit na bahagi ay dumaan kay XRP, maaaring magkaroon po ng napakalaking epekto sa kanyang presyo. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang kabuuang halaga ng mga market na ito? Kapag pinagsama ang lahat ng nabanggit na figures, umabot po ang total sa tinatayang $5.53 quadrillion. Ipinakita po ng analyst na kung sakaling sa XRP ay gamitin bilang settlement layer ng mga transaksyon ito po ay magiging unprecedented level ng adoption. Kaya sa market impact, syempre, hindi lahat ng volume na ito ay dumadaloy sa iisang sistema. Pero ang simpleng pagtingin sa scale na ito ay nagbibigay po ng ideya kung bakit maraming supporters ang naniniwalang sa XRP ay may napakalaking potensyal. Ngayon ay paano naman po kinalculate ang presyo na $943 at saka $9,438? Ayan, ipinaliwanag po ng analyst na kung makakakuha sa XRP ng kahit 1% ng total volume na $5.53 quadrillion ay aabot ito sa $55 trillion na market cap. Kapag hinati ito sa circulating supply na 58 billion tokens, ang presyo po ay lalabas na nasa $943 bawat XRP. Ngayon, kung umabot naman po sa 10% ang adoption share, aabot po ito sa $550 trillion market cap. Ang equivalent price ng XRP ay magiging $9,438 bawat token. Kung 5% naman, nasa $4,719 bawat XRP. Kaya sa market impact, kapag tinignan, ito ay hypothetical lamang pero nagpapakita ng potential upside. Kung magkaroon po ng kahit maliit na porsyento ng adoption, pwedeng mag-multiply ng maraming beses ang presyo ng XRP mula sa kanyang kasalukuyang halaga. Ngayon ay totoo bang realistic ang mga numbers na ito? Malagang tandaan po natin na sinabi mismo ng analyst na ang mga ito ay hypothetical outcomes
lamang. Ang math ay simple pero ang tunay na tanong ay kung gaano po karaming institutions ang handang mag-adapt kay XRP at kung gaano po kalaki ang magiging demand para sa kanyang token. Kaya sa market impact, kung mababa po ang adoption, hindi maaabot ang mga numero. Pero kung tuloy-tuloy po ang partnerships ni Ripple sa mga bangko at financial networks, maaari pong magsilbing stepping stone ang mga ito papunta sa mas mataas na presyo. Ngayon ay ano naman po ang role ng demand at saka adoption? Ang pinakamalagang punto ng analyst ay ang demand ang magdidikta ng presyo. Kahit gaano po kalaki ang global volumes, kung hindi po gagamitin ang XRP Ledger bilang settlement layer, mananatiling theoretical lang ang mataas na presyo. Ang adoption ng institutions, liquidity at real-world use cases ang magiging driver ng presyo sa hinaharap. Kaya sa market impact, ang bawat bagong partnership ni Ripple at bawat expansion ng paggamit kay XRP ay makakadagdag po sa adoption. Ito ay magtutulak ng mas mataas na demand at pwede pong magdala ng gradual price appreciation. Ayan, bilang panghuli, ang ideya po na maaaring umabot sa XRP sa presyong $9,438 ay napakalaking numero at tila mahirap paniwalaan sa unang tingin. Pero kung titingnan po ang simpleng math na ibinahagi ng analyst, makikita natin na hindi ito gawa-gawa lang. Ang susi po dito ay kung gaano kalaki ang adoption na makukuha ni XRP mula sa mga global institutions. Kaya sa aking opinion, realistic po na umasa ng malaking growth kay XRP kung patuloy ang kanyang integration sa financial systems tulad po ng SWIFT at iba pang mga bangko. Pero ang presyong $9,438 ay isang matinding senaryo na mangyayari lamang kung magkaroon ng napakalaking global adoption. Para po sa mga traders at investors, magandang paalala ito na kahit maliit na porsyento ng global finance ay sapat na para magdala ng malaking pagtaas ng presyo kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.